Fear o takot? Normal yan. Bilang mga magulang, napakarami nating fear na kailangan nating harapin tungkol sa pagpapalaki ng ating mga anak. Isa na nga rito ang takot natin na baka hindi natin maidiscuss ng maayos, tama, ang mga mahalagang bagay ngunit sensitibong paksa sa ating mga anak. Tandaan natin na kung ano ang ating mga sariling goals o ang ating family values ay maaaring mag-guide sa atin kung papaano o kailan nating i-open up ito sa ating mga anak. Awkward talaga kapag ang mga magulang ay nahuli ng kanilang mga anak habang sila ay nagtatalik. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Naway magsilbing opportunity ito for parents to lay the groundwork that may help their child's healthy attitude about sex kapag ito ay naging adult na. Hindi naman nangangahulugan na dahil sa ganitong pangyayari ay tatanda na ang inyong anak na mabilis or may end up traumatized. Remember, proper communication and guidance will help to equip your children with enough information to protect themselves and have healthy sex lives when they become adults. Ito ang tatlong importanteng maaaring maging epekto ng ating positive mental attitude about sex. Number 1, our child's understanding of healthy sexuality. Number 2, to keep the parent-child communication open. And number 3, eliminate shame from the equation. Kadalasan, kung ano yung mga experience na lumikha ng sugat sa ating pagkabata or how we as adult parents might handle this particular situation. Pero importanteng tandaan natin na maaari natin baguhin sa kasalukuyan yung mga ganong pananaw. So upang bigyan natin ng positibong pananaw ang ating mga anak tungkol sa sex at nang sa gayon ay maunawaan nila ang importansya ng consensual intimacy within adult relationship, ito ang mga maaari nating gawin when our child accidentally walking on us while in the act of intimacy. Number 1, the first step is doing better is huwag magpanik. It is healthy for children to have an awareness through early sex education. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanila that people, even parents, grandparents, and other adults may have sex that is sometimes for the purposes of reproduction and sometimes just for intimacy or pleasure. Number 2, do not act negatively. Be reassuring, patient, and kind sa inyong approach. Umpisahan sa pagbibigay ng assurance sa ating anak na everything is alright at wala itong ginawang masama. Maaari niyo silang paghintayin sa kanilang kwarto or any space na komportable sila. At kapag kayong dalawang mag-asawa ay ready na nakausapin ng iyong anak, make sure na ang pagpapaliwanag ay age appropriate. Ano nga ba ang ibig sabihin ng age appropriate? So mahalaga na tayong mga magulang ay may ginawa ng pag-aaral at paghahanda tungkol sa mga pamamaraan ng pagtuturo ng early sex education sa ating mga anak. Sex is natural and not shameful. We have to make sure na hindi sila makakasagap at mag-i-internalize ng mixed messages. So, sa susunod, tatalakayin natin yan dito lang sa The Pinoy Parent, ang mga age-appropriate approach sa pagtuturo ng early sex education sa ating mga anak. So, abangan ninyo yan. Okay, for the meantime, let's continue. Number 3. Ano ba ang dapat nating gawin? Huwag magsinungaling and review our tone. Let them know that if they have questions, ay maaari silang magtanong. Alam nyo, kadalasan, kapag tayong mga magulang ay iiwas sa topic na hihingiin ng pagkakataon na mapag-usapan, so the child will feel confused, blame, at maaari ding makaramdam ng pagkatakot. Number 4, maintain positivity. When children are aware that the parents in their life shares an intimate connection, it can be affirming and may create a sense of safety. Pwede itong magbigay ng positive and healthy sample na sila ay nasa isang loving relationship. Number 5, teach the value of privacy. It is also good time to remind them of privacy and expectation you have established in the home for respecting private spaces. Magandang maituro ito sa ating mga batang na nasa formative years, kung saan ang kanilang matututunan ay siya maghuhubog sa kanilang kaisipan at sa darating na stages na kanilang buhay.